Namumuro na talaga sa akin yung pretty na yan eh. Abay, binabastos ako sa harap ng maraming tao. Walang modo at nuknukan pa ng yabang. Kayo naman, puro basag ulo ang sinasalubong niyo sa akin. Kapitana, siya naman tong sumugod. Eh, nagkakatuwaan lang kami. Mamalasing ka ngayon. Ha? Alam mo, Lorna, hindi mo talaga ako tinitigilan, no? Kapal din ang mukha mo sumugod dito sa balwarte ko eh, no? Ba't ako matatakot, ha? Eh, balwarte lang naman to ng mga chismosa, tsaka proud ka pa, no? O, hindi rin ako titigil! Ha? Hindi rin ako titigil! Ayun pa talaga! Oo, mali ako nang napagkalat ko at nachismis ko na buntis siya. Eh, sorry. Tao lang, nagkakamali lang din. Di ko naman alam na hindi talaga siya buntis eh. Pero wala siyang karapatan na siraan ako at bastusin ako. Pero napansin ko lang mula nung nag-manage ng pretty na yan dun sa parlor ng doktor, naging adalintada na yumabang. Lalang ginawa ko, hindi makapag-away dito sa atin. Sinabi mo pa, Kapitana. Buti nga nahalata mo eh. Tama talaga hinala ko, yumabang talaga yung pretty na yan eh. Oo. Masyado na mataas ang lipad. Kaya hayaan mo, Kapitana, ako nang puputol ng pakpak niyan. Bakit? May binabala ka ba, Lorna? Kapitana, ikaw na rin ang nagsabi. Simula na nag-manage siya sa salon, abay, mas lumakas ang loob. Oo Kala mo siya na may-ari. Pwes, tuturuan ko siya ng leksyon. Kailangan mapasara ko yung salon na yan. Tignan ko lang kung makapagyabang siya pag nalugi na yung minamanage niyang salon. Kaya mong gawin yan? Oo naman. Basta suportahan mo lang ako sa mga plano ko. Sige. Pero wag na wag mo ko idadamay kapag nagkaipitan, ha? Alam mo naman, pinoprotektahan ko ang pangalan ko. Lalo na ang kandidatura ko. Oo naman, Kapitana. Basta tulungan mo ko ha. Bigyan mo ko ng permiso. Kasi magtatayo ako ng ihawan malapit dun sa daanan ng salon niya. Tignan ko lang kung pasukin pa siya ng mga customer niya.